Inayos po natin sa 47,000 piso ang sagot ng PhilHealth. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang po natin itong SONA ni Bongbong Marcos na meron siyang pag-amin, particular dito sa flood control projects na talagang budol. Galing lang po din sa bunganga niya na inamin niyang palpak ang mga flood control projects under Marcos admin. At Villar, pinuntarya mismo sa naturang SONA. Nako, mukhang Project Villar na po itong Marcos admin. Tapos na kasi sa mga Duterte. At pag-usapan din po natin itong nakakatawang PhilHealth. PhilHealth? Saan departamento ho ito? Kaya palike and share po muna mga kabisdag sa mga bagong pasok. No? At maraming salamat sa pagsuporta sa Berada Aguila sa bago nitong tahanan, ang official YouTube channel, ang Berada Aguila. Pasubscribe nyo po ang bagong channel po namin dahil dyan po kami makikita ninyo araw-araw, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon po yan. Pakinggan po muna natin, mag-throwback po tayo. No? Balikan natin yung mga statement ni Bongbong Marcos tungkol sa flood control projects. Last SONA 2024. Okay? So, ito muna. Pakinggan ho natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Okay. Last 2024, yung flood control projects na SONA ha, pinalakpakan din po yan ng mga crocodile. No? Na pinagmalaki na tapos na. So after that SONA, 2024 muna tayo. Biglang nagkaroon ng bagyo kinabukasan. So na-fact check po siya. Bumaha. At sunod-sunod yung mga super typhoon. Talagang lubog ang buong Luzon, buong Pilipinas. At pumunta siya sa Bicol. So ito po yung kanyang statement sa Bicol. Oh. Maraming nagsasabi na nasa ng mga flood control. Aha. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Okay, defensive po siya dyan, no, sa mga panahong iyan. So, dinipinsahan niya yung flood control, 5,500, kasi nga hinahanap ng maraming Filipino. So, ngayon, umarap sa media, andyan daw yung flood control. Na-overwhelm lang. Talagang nanindigan siya, mayroong flood control. So, yun yung nangyayari noon. Pero hito, ewan ko sino ba yung writer dito. Na akala mo matapang pero nagtapang-tapangan lang eh. Meron siyang pag-amin kahapon tungkol sa flood control. Ang conclusion ko sa kanyang pag-amin, talagang sinabi niyang, para bang sinabi niyang palpak siya dito. Palpak ang flood control projects ng gobyernong Marcos in the past 3 years. O ito, pakinggan po natin ha. Oh. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Ayan na ha. Ayan na. Inamin niya na dyan kagahapon. No, maraming nakita di umano niyang flood control na palpak at gumuho. O ito, harap-harapang inamin niya sa SONA ang kapalpakan tungkol sa flood control. So, ibig sabihin, budol ito. Legit na scam itong flood control project ng Marcos admin. Ngayon, sino ba dapat ang managot dito? Sino ba dapat ang sisihin ng mga Filipino? Sino ba dapat ang sisihin ng mga taxpayer? Hindi ho, yung gobyernong Marcos, ang presidente. Oh, ipinagtanggol mo noon, ipinagmalaki mo noon na flood control, pero hito inamin mong palpak at mga gumuho. Pinalakpakan din siya dyan. O, tingnan, panoorin natin. Ayan. At yung iba, guni-guni lang.
Ayan na. At yung iba, guni-guni lang. So, ito tayo ngayon. Inamin harap-harapan ni Bongbong Marcos sa harap ng maraming Pilipino sa Suna kagahapon. Palpak, gumoho, at guni-guni lang. O ngayon, saan kayo mga bubonistang, taganistang, loyalista ni Ngagba? Yung poon nyo, umamin na mismo, palpak siya. Guni-guni lang lahat ng flood control projects. Galing na sa kanyang bunganga, ha? Tuloy. Huwag na po tayo magkunwari. Mhm. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Okay. So, wag na tayong magkunwari. So, nagkakarakit daw sila. Grabing pag-amin dito eh. Harap-harapan eh. No? Nagkakarakit. No. At saka hindi rin pwede yan maitanggi na Bongbong Marcos. Siya mismo nag-ikot daw, walang nakita eh. Guni-guni. So, ano ang gagawin natin dyan? O, ito. Pakinggan natin ha, kung totoo ba ito. Kumalakpak mga Mga crocs. kickback, mga initiative, errata, SOP. Alam niya. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya daw kayo. Sabay ngiwi. Pumalakpak din yung mga crocs na. Mahiya naman kayo sa mga kapwa Pilipino. Mahiya ka, Nyor. Dahil hinayaan mo lang yan. 3 years eh. Magpo 4 years na. Hinayaan mong mga buhaya magpakabusog sa kanilang mga tiyan. Alam niya daw, may mga tungpats, SOP. Alam niya lahat ng kababalagan. Ang tanong, bakit walang nakasuhan? Ma'am, sir. Ay, sir pala. Bakit walang naipakulong? Sige nga, anong meron? Pumalakpak, oh. Oh, pumalakpak yung mga crocs. Tumayo pa. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Pinatamaan niya sarili niya dito, ah. Mahiya kayo, Bongbong Marcos, sa mga inutang ninyo. Mahiya kayo sa mga nabaha. Ikaw ang presidente. Ikaw ang managot. Gumawa ka ng paraan. Yung kahihiyan ho ninyo, panindigan nyo yan. Hindi, mukhang mali yung word na mahiya naman kayo. Dapat yung word na gamitin ni Bongbong dyan, mahiya naman tayo. Yung gagamit ng mahiya naman kayo, tayo yun. Dahil si Bongbong Marcos ang architect ng ating bansa. Siya yung chief architect. Dapat kasama ka dito, Bong. Nasisihin naming mga Pilipino, mga taxpayer, mga nabahaan. Ikaw ang sisihin dito. Ang word na yan ay para dapat kami ang gagamit na para sa inyo. Sisi yan ng taong bayan para sa inyo. Bakit mo sinasabi mahiya naman kayo? Hindi ka ba part ng gobyernong Marcos? Ikaw yung presidente. Ikaw yung head of state. Ikaw yung leader. Ikaw yung namamahala. Dapat ang exact word na yan, mahiya naman tayo. Nagtuturo dito si Bongbong eh. Naninisi na. So may maihahabla. May ilalaglag. Ang tanong sino? At totoo ba
yung kanyang mga pinagsasabiho dito. Sige nga, tuloy oh. Palakpakan din yung mga crooks. Tumayo uli. Lahat ng nakinabang sa flood control, nagsitayuan. Tingnan mo, lahat ng nakinabang sa flood control, nagsitayuan. Pati si Romualdez tumayo din. Dinaya tayo dito, parang niloko tayo dito Kayong mga pumalakpak dyan, kayo yung mga tumayo dyan, kayong lahat nasa Kongreso kagahapon. Lahat kayo nakinabang sa flood control. Huwag niyo pong paglulukuhin ang taong bayan. Hindi kami mga tanga, hindi kami mga ugag, mga ubog, na basta-basta na lang maniniwala ho sa inyo. Lahat kayo dyan na pumirma na ma-impeach si Vice President Inday Sara, sumuporta kay Romualdez muli sa pagiging speaker, nakinabang kayo sa bugos. Sabi nga ni Bongbong Marcos, guni-guning flood control projects. Pero lakas din ng amat, so tumayo lahat Sige nga, tuloy Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a Okay. list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Narinig nyo po linawin natin yan Inutusan niya ang DPWH na imbestigahan, mag-submit ng listahan ng mga flood control projects in the last 3 years. So, ibig sabihin, termino niya. Linaw dyan, termino niya. Imbestigahan yung mga guni-guning proyekto, mga palpak na proyekto under sa kanyang administrasyon. Sige nga, pagkatapos imbestigahan, tuloy. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. Ghost projects. Galing na sa kanyang bunganga yan, Ghost projects. So, dami talaga yan. Maraming guni-guni, And third, we will publish this list. Okay. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan. Tama yan. At magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. So, iimbestigahan yung 5,500 flood control projects. 9,000 na nga daw nyo Marinig nyo yun, imbestigahan. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects. Check to make sure and to know how your money was spent. Audit daw. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Palakpak na naman yung mga crooks. Akala mo mga malilinis. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Okay, doon tayo. Stop tayo dyan. Maliwanag yung kanyang sinabi. Flood control projects, palpak, guni-guni, ghost projects, mga gumuho. Okay? Magpaimbestiga, isumiti ng DPWH yung mga nakalistang proyekto para makita ng taong bayan, ipapublish daw nila. Imbestigahan. Imbestigahan yung mga sangkot dito. So, ibig sabihin, pag imbestigahan mo, kakasuhan mo, ipapakulong mo
Pakulong nyo sarili ho ninyo. Ha? Okay yan para sa akin. Pagtotoo yung mga pinagsasabi niya. At sana, hindi mapunta sa previous admin ang sisi nito. Kasi kung mapunta na naman sa mga Duterte ang sisi sa 5,500 flood control projects, putya, magpa-check up ka na nyor. Hindi na po biro yan. Matindi na po yung kahangalan. Maliwanag sa sinabi niya, ha? 3 years. After 3 years na kanyang termino, lahat ng flood control projects na yun ay yan ang imbestigahan. Ako po'y nag-alala na naman dito. Dahil itong si Lucas Bersamin, nagbigay na naman ng statement na pati previous admin ay pwedeng managot. Yan tayo nyo rin. Budol is life. Pakinggan natin yung interview kay Lucas Bersamin. O, narito ho. Kailang. Trabaho dito sa gobyerno, pwedeng buksan, pwedeng investigahan. Kasi lalo na kung mayroong manifestations or symptoms of corruption or fraud. The President is a very alert fellow kasi he has been a member of the Senate and a local government executive, and his experience is really broad. I don't know if that can be available anytime kasi we are also careful not to be hurried about this. There is a process for looking at these things. So we will rely on the investigators. Well, whatever it will take. Kasi it's useless kung may napansin ka and you keep quiet, that's also a crime. But the President is not going to let that slide. Kasi ruling on impeachment. Wala pa. That's too soon to comment for him. But his position has been very consistent. Keep off ang executive because it's not in our hands. Ayan yung pahayag ni Lucas Bersamin. Sabi po dito, Executive Secretary Lucas Bersamin says the investigation into flood control projects also covers the previous administration. Buwang talaga. So, ibig sabihin yan, ang sisi pa rin, mapupunta pa rin sa mga Duterte. Diyan tayo Sabi ko na nga ba estilo lang po ito ng gobyernong Marcos. So mag-iimbestiga. Tapos mag-imbestiga, sasabihin na naman nila, meron silang nakikitang findings na yung previous admin Duterte ay merong ginawang hindi maganda sa flood control. Ano ba ho ang nangyayari dito sa gobyernong ito? Puro na lang sisi, puro na lang sisi. Sumukhang drama na naman, mima na naman. Pinapasakay na naman ang mga Pilipino dito. So yung ending, sisi na naman kay Duterte. Kaya na ho tayo Talagang budol Israel Pag-usapan din po natin itong pamilyang Villar na pinuntarya, pinatamaan sa suna ni Bongbong. Kahit walang binanggit, pero alam na po natin na yung pinatamaan ay ang pamilyang Villar. Pakinggan po natin. Tulad ng pagkain, nakasalalay ang buhay natin sa tubig. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalakat-latag para sa butihing supply ng Utal malinis na na tubig sa buong bansa. Meron din tayo mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganun pa man, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Tingnan mo meron daw natanggap na hindi man lang daw umaabot ang mga tubig sa kanilang mga gripo.
Matindi yung cameraman, nakatutok kay Camille Villar. Ito na yung prime water, tama ho. Nakatutok kay Camille Villar. Grabe ha, pamilyang Villar. Galit na galit si Baki sa inyo. Tuloy oh. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nagbabasa lang. Kita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng luwa ngayon ang mga pabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Nako. Bilyar yung pinatamaan dito. Pe-personalin ito. palakpak si Titiyakin ng Boyeng. luwa na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Okay. Ako sa akin, wala naman pong masama na talagang managot yung mga water, anong tawag yan? Prime water, yan, mga nangungontrata sa tubig, no? Dapat lahat para hindi halata kayo nyor na namimersonal nyor. Bakit? Yung Maynilad, meron din naman yung kapalpakan. Kagaya sa amin, bayad lang kami ng bayad. Maynilad, oh. Tsaka na, yung tubig, utal-utal. Di ba nyor? Kagaya sa inyo. Meron din yan, Manila Water, Prime Water. Dapat lahat siguro. At wag lang isi-single out. Baka matulad na naman ho ito kay Vice President Inday Sara. Pinupuntarya. Alam na po natin na lahat ng dumikit at didikit sa pamilyang Duterte, damay sa pagsisilos ng gobyernong Marcos sa mga Duterte. Gagawang ka ng kasalanan ho talaga. Hanggang saan ang pamimersonal sa kanilang mga kalaban? May mangyayari kaya sa bansang ito kung ganun lang lagi? Sana, wag nang isi-single out. Ilahat na. Kung may kasalanan, walang pinipili. Kalaban man sa politiko, nagkikriticize man or kakampi, basta pag may nagkakamali, putya, damay lahat, kasuhan niyo po. Pag-usapan natin yung health. Akala ko po ay gawa-gawa na naman ito yung pag-uutal niya. Pero grabe, talagang health. Ay, gano'n natin, oh. Ay, lang naman. At kung magkakasakit na malubang dengue ang inyong anak, itinaas po natin sa apat Titaas ang utal awards. 47,000 piso ang sagot ng PhilHealth. Liwanag health. Ulitin mo, reply natin konti. At kung magkakasakit na malubang dengue ang inyong anak, itinaas po natin sa 47,000 piso ang sagot ng PhilHealth. Health. Anong saan departamento yan? Munti ka na mahitit, ha? Health si Dayan Yar. Ayusin kasi, magbabasa nga lang, health pa. Munti ka na mahit-hit. Anyway, mga kabisdak, titingnan po natin kung totoo yung mga pinagsasabi niya na dapat managot yung patungkol sa flood control projects. At sana, ito si Bersamin, mapupunta na naman ang sisi sa kay Tatay Digong. Maliwanag sa SUNA, ha? 3 years, imbestigahan sa panahon niya. Hindi sa panahon ng previous admin. Pero si Bersamin, trip ang mga Duterte. Ito na ho tayo ngayon. Mag-ingat tayo dito. Kasi iba yung mga sinasabi ng gobyernong ito kaysa kanilang ginagawa. Kaya mag-ingat po tayo. See you po mamaya, 8:30 sa live commentary natin dito sa Bisdak Pilipinas. Bisdak Pilipinas, God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat tayo.